Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po, si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, mas maraming Pilipino nagkatrabaho sa unang bahagi ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority. State-of-the-art multi-stage rice processing complex sa Isabela in-inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinisi ang disenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge kaya't nasira ang bahagi nito. DSWD may hatid na trabaho para sa mga miyembro ng Pantawid Pilipino Program. At Social Welfare Department may bagong programang tutulong sa mga pamilyang nakatira sa kalsada. Una po sa ating mga balita, dumami ang mga Pilipino may trabaho sa unang buwan ng taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Patuloy naman sa paglalatag ng mga hakbang ang pamahalaan para tugunan ang mga pangangailangan sa labor sector. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Denise Osorio ng PTV Manila. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA na maraming Pilipino ang nakahanap ng trabaho ngayong unang buwan ng taon kasabay ng pagbaba ng kabuuang bilang ng mga unemployed at underemployed sa bansa. Tumaas ang employment rate ng buong Pilipinas sa 95.7% nitong January 2025. Humigit kumulang sa 48.49 milyong Pilipino ang may trabaho na mas mataas kaysa noong January 2024 na 95.5%. Samantala, bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 4.3% nitong January 2025 mula sa 4.5% noong nakaraang taon. Bumaba rin ang underemployment rate sa 13.3% mula 13.7%. Paliwanag ni PSA Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, halos lahat ng nadagdag sa labor force ay nakahanap ng trabaho. Actually, yung unemployment, it did not increase the unemployment rate. In fact, yung unemployment rate natin, kahit na tumaas yung bilang ng unemployed, bumaba pa rin. So it went down to negative 0.2 percentage point yung unemployment rate natin. I'm talking about year-on-year, year-on-year movement ng ating unemployment rate and levels. Dagdag pa ng PSA. Usually kasi ang observation namin, pag tumataas yung employment sa agri, and wholesale and retail, ang tendency tumataas din yung underemployment. Kasi most of those underemployed are in agri. Ang Bicol Region ang may pinakamataas na unemployment rate na 6.5%, habang ang Zamboanga Peninsula naman ang may pinakamababa sa 2.3%. Pero iginiit ng National Economic and Development Authority o NEDA na ang pagbuti ng labor market ay may tuturing na vulnerable, kung kaya't merong mga programa ang pamahalaan tulad ng Enterprise-Based Education and Training Program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. At para mapadali ang pagnenegosyo sa Pilipinas, sumasaayon sa Create More Act sa kasalukuyang investment climate upang mas maraming oportunidad ang mga Pilipino. Maliban dito, pinapalakas din ng pamahalaan ang pagiging resilient sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI para mapaghandaan ang mga natural na kalamidad at para matugunan ang vulnerable employment sa agricultural sector. Para sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Alam niyo bang pwede na kayong kumita ng sweldong pang-abroad nang hindi umaalis ng bansa? Ganyan ang diskarte ngayon sa tinatawag na Metaverse Filipino Workers na tinututukan na ngayon ng Department of Information and Communications. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusa ng PTV Manila. Hindi na kailangang mga ibang bansa para kumita ng malaki dahil sa tulong ng teknolohiya ay may oportunidad para rito. Ito'y lalo't lumalaki ang bilang ng mga tinatawag na Metaverse Filipino Worker o mga Pilipinong kumikita sa paggamit ng digital platforms at virtual environments gaya ng paggawa ng content o pagbibigay serbisyo sa virtual world nang hindi kinakailangang umalis sa Pilipinas at iwan ang kani-kanilang mga pamilya. Halimbawa nito ang in-demand na trabaho na virtual assistant kasama sa tinututukan ng Department of Information and Communications Technology.
ang paglago ng ICT industry sa bansa, kung saan kabilang dito ang business process outsourcing o BPO, digital creative industry gaya ng animation at gaming development, digital startups, o may kinalaman sa emerging technologies tulad ng artificial intelligence. Kasama sa mandate namin yung ICT literacy and competency development. So marami kaming mga trainings, upskilling, reskilling pagdating sa providing digital jobs. Kasama dyan yung social media marketing, graphic design using Canva. At ito yung bago, yung Metaverse Filipino Workers. Kasama dyan yung tinatawag natin na yung mga online games. Bukas ang DICT sa lahat para sa mga nais sumailalim sa training. Hindi kailangan na maging IT graduate at pwedeng online o face-to-face ito. Binibridge din namin sila sa mga potential employers. In fact, yung mga kinukuha din namin mga resource persons or trainers, sila mismo from the industry, potential employers or companies na sasalo sa kanila after nila mag-graduate. At para mailapit ito sa mas nakakaraming mga Pilipino, suportado ng kagawaran ng isasagawang caravan sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang Palawan ng YGG Pilipinas, ang regional partner sa bansa ng Yield Guild Games. What we want to do is really grow the number of communities and community leaders around the country. So even as we're not there, lumalaki ang ating footprint at ang ating impact in those areas. It's when we empower really the communities to learn amongst themselves, to teach each other, to trust each other. Mahalagaan niya na maipakita na may oportunidad na matuto at kumita dito dahil ito ang hinahanap ng tao. Magsisimula ang naturang caravan sa Abril at magtatagal hanggang Agosto. Mula sa PTV Manila, Rod Busad, Balitang Pambansa. Tukoy na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dahilan ng pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa probinsya ng Isabela matapos personal na makita ang nasirang tulay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Live, Kenneth. Yes, Joshua, makikita mo nga sa aking likuran ang Kabagan Santa Maria Bridge dito sa Kabagan Isabela na kamakailan ay nagkaroon ng pinsala kasunod ng pagguho ng bahagi nito. Ang tulay na yan, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bakas pa rin sa Kabagan Santa Maria Bridge sa probinsya ng Isabela ang nangyaring pagguho sa bahagi nito noong nakaraang buwan. Ang truck na ito nakasabit pa sa bahagi ng tulay na nasira, habang ang ibang mga sasakyan at motor nakasadsad pa. Kaya ang mga residente sa overflow bridge na muna dumadaan. Isa na riyan si Teresito na dismayado dahil imbes na sa maayos na tulay dumaraan sa araw-araw, nagtsatsaga na lang sa baku-bakong ruta. Perwisyo na naman talagang pagbiyahe sa mga trabaho. Kaya para malaman ang punot dulo ng insidente, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kinatawan ng DPWH Region 2 at Central Office, maging ang mga lokal na opisyal ang tulay. Matapos ang kanyang pagsusuri, design flaw o problema sa disenyo ang nakikitang dahilan kaya bumigay ang bahagi ng tulay. Kung tutuusin kasi anya, 1.8 bilyong pisong halaga ng pondo ang nakalaan dito. Pero mas mababa raw ang ginamit kaya naapektuhan ang disenyo ng tulay. Binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Nung una pa lamang din anya ay nakitaan na ito ng problema kaya kailangang isaayos. Nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. Kaya laking panghihinayang ng punong ehekutibo dahil tila back to zero dahil sa kakailanganing pagkukumpuni ng tulay. We have no choice. We have to go back. So yung nagtitipid tayo, nagtinipid natin sa 1.8 million,
useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Pero tiniyak ng Pangulo na hindi ito palalampasin ng walang nananagot. Yun nga lang, kailangan muna anyang tugunan ng problema at pagsasaayos ng tulay. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Sa panig ng Kamara, pinaiimbestigahan na rin ng Makabayan Block ang issue sa bisa ng inihain nilang House Resolution number 2249. Ito ay para matukoy kung nagkaroon nga ba ng korupsyon o kapabayaan sa insidente. Joshua, sa Palace Press Briefing kanina, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na isa sa nakikitang suhestyon ng pamahalaan ay ang pag-iinspeksyon ng lahat ng tulay sa bansa. Yan, Joshua, ay para maiwasan na yung mga ganitong uri ng insidente at matiyak na ligtas ang lahat ng tulay para gamitin ng lahat ng Pilipino. Joshua. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Samantala, aabot sa 20,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang nakilahok sa magkakasunod na job fair ng Department of Social Welfare and Development nitong mga nakaraang buwan. 4 na job fair ang isinagawa sa National Capital Region noong January 31, sa Western Visayas noong February 13, Davao Region noong February 15, at Negros Oriental noong February 20. Mahigit sa 100 aplikante ang hired on the spot. Binigyan din ng tig 5,000 pesos binigyan din ng tig 5,000 pesos sa mga benepisyaryo mula sa Sustainable Livelihood Programs Employment Assistance Fund ng ahensya. Bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang pagtulong sa mga nangangailangan na Pilipino, sinabi ng Department of Social Welfare and Development na meron itong social assistance package para sa mga Pilipino lalo na sa mga walang bahay. Kabilang dyan ang pagbibigay ng temporary shelter at matapos ang ilang linggo ay tutulungan silang bumalik sa probinsya kasama ang tinatawag na economic grants. Bibigyan din sila ng tulong medikal, pagkain at iba pa. Mas pinalakas pa ng pamahalaan ang training sa mga Pilipino sa pamamagitan ng TESDA para mas lumaki ang tsansang makapasok sa trabaho. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Balik trabaho na uli si Len bilang promodizer ilang taon matapos mawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. Kailangan talagang magtrabaho, kailangan talaga dalawa kami ng partner ko kasi kung pag-isa lang, wala, kulang talaga. Ang dagdag po sa pagpapaaral ng mga anak. Nakumpleto na ni Len ang training at hinihintay na lang ang ilang requirement para makapagsimula. Importante po talaga may training. Para siyempre aware ka para sa mga product na hahawakan mo, ganun. Para pag marap ka kay customer, alam mo rin i-explain sa kanila kung ano yung product mo at kung gaano kaganda at kung gaano sila masasatisfied. Ang good news, sabi ng Philippine Statistics Authority, dumami ang bilang ng Pilipinong may trabaho. Mula 45.90 milyon na karaang taon, tumaas sa 48.49 milyon ang mga Pilipino na may trabaho na karaang buwan ng Enero 2025. Ayon sa Malacanang, pinalakas pa kasi sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng kasanayan sa mga Pilipino upang mapataas ang kanilang employability o tsansa na magkatrabaho. Noong 2024, nasa 1,081,375 na mga individual ang nakatanggap ng certification matapos mag-training sa TESDA. Tumutulong din ang iba pang ahensya ng gobyerno para itaas ang antas o hubugin pa ang kasanayan ng isang tao, lalo na sa larangan ng teknolohiya at makasabay sa international demand. Sa ilalim ng Information and Communications Technology Academy program ng DICT, nasa 943 na training sessions ang naisagawa sa higit 70,000 mga empleyado sa pamahalaan. Dahil dito, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kalidad ng hanap buhay ang maibibigay sa mga Pilipino. Mas marami rin ang negosyanteng mag-i-invest na makakatulong para mapalakas ang ating ekonomiya.
Nakatulong din sa paglago ng trabaho ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Create More Act na nagpapabuti sa mga insentibo at patakaran sa mga lokal at dayuhang namumuhunan upang maengganyang mag-invest sa bansa. Natiyak na magbubunga pa ng mas maraming trabaho, ginhawa sa bawat Pilipino at pag-unlad ng ating bansa. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilla, Balitang Pambansa. Siniguro ng PhilHealth na patuloy nilang pauunlarin ang kanilang mga programa para sa mga miyembro nito, kagaya na lang ng pagbabalik ng unpaid claims. Yan ang Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Malaki ang pasasalamat ni Mary Flor sa PhilHealth. Mula kasi sa mahigit 7,000 pisong bill sa ospital ay nasa 1,000 na lang ang kanyang binayaran. Sakop kasi ng maternity benefits ng ahensya ang kanyang panganganak noong 2011. Malaking kabawasan sa gastusin sa mga tulad niyang minimum wage earner. Nanganak po ako ng pangalawa kong anak. Talaga pong nabawasan po yung bill namin sa hospital. Opo, dahil po sa PhilHealth. Sana mas marami pa silang matutulungan, lalo na kagaya namin ding mga mahihirap lang din. Good news dahil tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na patuloy nilang palalawigin at palalakasin ang kanilang mga programa at benepisyo para sa mga miyembro nito. Alinsunod sa kanilang RISE mission, 30 months forward, 30 days at a time. Kabilang narito ang pagdaragdag ng iba pang health benefit packages. Kaugnay nito, inanunsyo rin ng PhilHealth na sinimula na ngayong araw ang pagproseso ng flexibility claim reimbursement. Ito ang pagbabalik ng unpaid claims mula December 1, 2018 hanggang December 31, 2024 na nagkakahalaga ng mahigit 8 bilyong piso sa higit 1 milyong benepisyaryo. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing hindi dapat maaapektuhan ang paghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa ating mga kababayan sa kabila ng kawalan ng pondo ng ahensya ngayong taon. In spite of us not having an additional subsidies, palawigin pa at palawakin ang benepisyo. Tiyakin pong tuloy-tuloy ang serbisyo. Sa loob ng 30 days niya, meron na po tayong 4 na polisiya na nailabas. Ito po ay mga bagong benepisyo at meron din naman pong enhanced benefits. Bagamat zero subsidy ngayong 2025, tiniyak naman ng PhilHealth na may sapat silang pondo para ipagpatuloy ang kanilang serbisyo. Target kasi ng ahensya na mapababa sa 20 hanggang 45% ang bayarin ng mga pasyente. Kabilang dito ang OPD drugs at pagpapa-ospital. Ayon naman sa Malacanang, handa silang ibalik sa PhilHealth ang 60 bilyong piso na inilipat sa National Treasury oras na ipag-utos ng Korte Suprema. Whatever the Supreme Court will ask of the government to do, we will comply. Amin po ay respondent po kami. Talaga pong naniniwala naman kami na ang proseso ay patas at dapat daanan. Siguro po maghihintay na po muna kami doon sa final decision. Independently, naglabas din po ng statement naman na kami po ay mag-a-abide doon po sa decision ng Supreme Court. Ilan naman sa pagtutuunan pa ng pansin ng bagong pamunuan ng PhilHealth ang efficiency, digitalization at pagpapalawig pa ng mga benepisyo. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Binigyan diin ng National Maritime Council na hindi kailangan magpaalam sa China ng Pilipinas tuwing magsasagawa ito ng rotation at resupply o RORE mission sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas. Ayon kay NMC Undersecretary Alexander Lopez, ang RORE ay bahagi ng kanilang mandato. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon, nasa 6 na RORE mission na ang kanilang matagumpay na naisagawa na hindi hinaharang ng Chinese Coast Guard. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na idaan sa diplomasya at mapayapang proseso ang pagtugon sa anumang sigalot sa West Philippine Sea. Itinuring din ng NMC na walang katotohanan ng mga kumakalat sa Chinese social media na pag-aari ng China ang Palawan. Ayon kay Undersecretary Lopez, walang dapat pagdebatehan na ang Palawan ay bahagi at pag-aari lamang ng Pilipinas. Mali naman yon. Actually, walang ganun. Basta part ng provision understanding ay we will inform them na para hindi magkaroon ng misunderstanding actually. So, walang pagpapaalam, hindi tayo nagpapaalam para ginagawa natin kasi mandato natin to, regular natin ginagawa ito.
Tiniyak ng Metropolitan Water Works Sewerage System o the MWSS na hindi magkakaroon ng water shortage kasabay ng nararanasang init ng panahon sa bansa. Ayon kay MWSS Acting Deputy Administrator Engineer Patrick James Dizon, bagamat tumataas ang water demand simula Marso hanggang Mayo ng 10 hanggang 15%, sapat aniya magiging supply ng tubig, hindi lang ngayong tag-init, kundi hanggang sa pagtatapos ng taon. Ito ay dahil sa naipong tubig sa mga watershed at dam mula sa naranasang epekto ng shear line at amihan sa unang bahagi ng taon. Siniguro rin ng MWSS na walang magiging pagtaas sa singil ng tubig ngayong darating na summer. Ang ina-assure natin ngayon na si Joey na hindi po magkakaroon po ng pagtaas ng singil ng tubig nitong summer. Kaya gusto ko pong ipaalala po sa ating pong mga kababayan na ang binabayaran lang po natin ay yung tubig po na lumalabas po sa ating metro. Kaya kung ating pong titipirin po talaga yung paggamit po natin ng tubig ay mapapababa din po natin yung binabayaran po natin na tubig kada buwan. Natuwa ang mga mamimili matapos ipatupad ng Agriculture Department ang mas mababang presyo ng imported na bigas. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mark Timbreza ng IBC 13. Ikinatuwa ng ilang mamimili sa Kamuning Market ang pagpapatupad ng Department of Agriculture ng mas mababang presyo para sa imported na bigas na mabibili na sa maximum suggested retail price na 49 pesos kada kilo. Malaking tulong po sa akin kasi dati nung mataas pa, nakakabili lang po kami ng 2 kilo, 3 kilo. Ngayon po nakakabili na ng 5 kilo, kaya 10 kilo, ganun po. Mababa na po yung imported na bigas sa ibang klase ng bigas na binibili. Siyempre yung binibili namin 58. Mas maganda po, mas mura po, mas makatipid ka po sa imported. Ang dahilan sa pagbaba ng presyo ng imported rice mula 52 pesos per kilo nito ay bunsod ng mas mababang presyo ng imported na bigas sa ilang probinsya at patuloy na paglakas ng piso kontra dolyar. Kaugnay nito, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na patuloy ang ginagawang hakbang ng ahensya upang mapababa ang presyo ng bigas kung saan target nitong gawing 45 pesos per kilo ang presyo ng imported rice sa March 31. Well, bumababa pa ang world price, at saka lumakas din ang peso. Ang plano namin, kung tuloy-tuloy itong trend na to, by March 31, baka ibaba natin to 45 pesos ang MSRP of imported rice. Kumpiyansa din si National Irrigation Administrator Engineer Eduardo Guillen sa mga aksyong ipinatutupad ng ahensya upang alalayan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong kagamitan sa pagsasaka at paglalatag ng programa para sa mga ito. Isang kasunduan rin ang nakatakdang maganap sa pagitan ng NIA at League of Municipalities upang makapagbenta ng bagong bayaning magsasaka rice o BBM rice na ibibenta sa mga PWD, 4-piece members at single parent sa abot kayang presyo sa halagang 29 pesos. Mula sa IBC 13, Mark Timbreza para sa Balitang Pambansa. Nagluluksa ang Armed Forces of the Philippines sa pagkamatay ng 2 pilotong sakay ng FA-50 fighter jet na bumagsak sa Bukidnon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Mag-6 na taon nang nasa serbisyo sa Philippine Air Force ang 29 anyos na si First Lieutenant AJ Dadulya. Isa si Dadulya sa mga pilotong nasawi sa nag-crash na FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Nakatakda ng ikasal sa susunod na linggo si Dadulya sa kanyang piloto rin na fiancé at isa ito sa pinaghahandaan base sa huli niyang pakikipag-usap sa nakatatandang kapatid. I think that was Saturday. Nagtatanong siya kung bibilhan ba namin ng wheelchair yung papa namin para mabilis yung pag-transport sa susunod na linggo para sa kanyang kasal. Pagkatapos ng kasal, gusto niyo munang mag-spend ng ilang mga araw o siguro linggo kasama yung mapapangasawa niya po. Tubong Bukidnon si Dadulya kung saan nangyari ang aksidente sa gitna ng tactical night operations laban sa mga miyembro ng New People's Army. Nakakalungkot nga po na malaman na dito pa talaga nangyari yun sa kanya. Although medyo malayo nga po siya sa amin kasi yung pinangyarihan ng aksidente nasa southern part ng Bukidnon, kami nasa northern part malapit ng Cagayan de Oro. So medyo nakakalungkot nga po talaga. Si AJ ay nakapag-uwis ng kanyang buhay para sa bayan. Sa ganun po ay mas medyo kaunti ang aming pakiramdam.
Kasama ni Dadulya sa bumagsak na FA-50, si Major Jude Salangoy. Ipinagluluksa ng buong Armed Forces of the Philippines ang pagkasawi ng 2 piloto. Lahat ng aspeto sa investigasyon ay sisiyasatin, kabilang ang mechanical at human factor. Patungo na mga investigador sa crash site kung saan na-recover na rin ang flight data recorder mula sa bumagsak na FA-50. What we're going to find there are the usual, the data, flight data, all the flight data, the altitude, their airspeed, all the other things. We can assure you that our pilots are very proficient and competent pilots. They've been flying this aircraft for several years. They are well trained for day and night operations, and we honor them for their service and heroism. Sa Biyernes o Sabado, inaasahang darating ang mga labi ni Dadulya at Salangoy sa Villamor Air Base at gagawaran sila ng parangal. Grounded pa rin ang 11 pang FA-50 jet ng PAF habang gumugulong ang investigasyon. Magiging batayan din ito sa proposal ng PAF na bumili ng karagdagan na 12 FA-50 sa South Korea. It's too early to tell, and so far the FA-50 has had a very good track record in its service. So I don't think it will be an issue, although I don't want to jump the gun on any decision that will be taken by the DND or the AFP. Tuloy-tuloy naman ang pagtugis ng AFP laban sa mga nakaengkwentrong miyembro ng NPA kung saan nagbigay ng air support ang bumagsak na FA-50. Grupo ito na malakihan yung numbers and we have major personalities that are involved. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi magpapakakampante ang House Quinto Committee sa patuloy na pag-iimbestiga para matuldukan na ang taas-babang presyo ng bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Earl Tobias ng IBC 13. Wala pa raw isang linggo ang nagdaan, pero ubos na agad kaninang umaga ang tindang 45 pesos na kada kilong presyo ng bigas sa tindahan ni Mang Serafin. Pumatok daw ito sa kanyang mga customer dahil kahit mura ay maganda pa rin ang kalidad nito. Inaasahan na nga rin niya ang posibleng pagbaba pa ng presyo ng bigas sa susunod na linggo. Nangako naman yung mga miller, yung kinukunan namin na next week medyo malaki bababa nila. Yung pinaka-popular nung nabigas, 1,200 ang kuha namin. Ngayon medyo bababa doon nila ng 990 o 1,000. Di malaki-laki mababawas nila doon. Ano yan? Ilang kilograms yun? 25 kilogram. Ang pagbaba na yan sa presyo ay patunay ng magandang balita tungkol sa pagbagsak ng rice inflation sa negative 4.9% mula sa dating negative 2.3%. Siniguro naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi papakampante ang House Quinta Committee sa pag-iimbestiga laban sa mga sumusubok pa ring manipulahin ang presyo ng bigas at supply nito sa bansa. Ikinatuwa naman ng rice retailer na si Manong Serafin ang pangakong ito ng Kamara. Hindi mas maganda yung ganun kasi at least yung baka mas lumakas pa lalo dahil mababawasan sila para sa kabutihan ng lahat ng mga mamimili ng bigas. Kasi araw-araw maraming bumibili, kinakailangan yan eh. Matatandaang masugid din noong isinulong ng Kamara ang pagsasabatas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act noong nakaraang taon. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Namahagi ang Department of Agriculture Western Visayas ng libreng agricultural drone services para sa mga lokal na magsasaka. Yan ang Balitang Pambansa ni April Grace Padilla ng PIA Western Visayas. Ipinaabot ng Department of Agriculture Western Visayas ang libreng agricultural drone services sa Barangay Inagdangan Sentro, Zaraga, Iloilo. Ayon kay Ayan Calibara ng DAWV Regional Rice Program, itong interbensyon ay bahagi ng Digitalization at Value Chain Development Initiative sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program na naglalayong mabigyan ang mga magsasaka ng palay ng subsidized access sa drone services. Ang objective naton sini is mapadasig ang aton nga obra at the same time mangin effective ang aton application sa aton nga biofertilizer, no. So diri sa Inagdangan Sentro amo ni ang labing una nga lugar nga gin-applyan naton sang drone services. Ang mga magsasaka mula sa Zaraga ay ang mga kauna-unahang benepisyaryo sa Western Visayas na nakatanggap ng serbisyo.
kami sa Saraga, no? Blessed kami nga napili ninyo bilang recipient sa aton sining drone program. So kami sa Municipal Agriculture Office kami technical sa aton mga farmers. So dako gid dinhi nga bulig para sa aton sa banwa, no, nga makahatag sang libreng service pagi sa pag-provide sang drone voucher naton sa aton mga farmers. Inaasahan rin ng DA na maipatupad ang agricultural drone services sa bayan ng Putotan at Dingle, Iloilo sa pamamagitan ng voucher system. Mula sa PIA Western Visayas, April Grace Padilla para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.